Magandang araw sa inyo mga kababayan kong Pilipino at sa buong Pilipinas, at mga kababayan natin mga OFWs, sana okay kayo dyan. So itong video ko gagawan ko lamang ng part 2 yung aking naunang video. Lagi ko dyan sa comment section yung link, so hindi ko lang kasi matiis na maglabas ng saloobin. Lalo-lalo na may napanood tayong YouTube video kanina na ang title, so ito ang title ng video niya, nagkagulo na, senador nagalit na sa Meralco kaya palat mataas ang singil ng kuryente, nabuko sila. So itong video na to kay JP Amazing Stories. So shout out sa iyo, sir, kung mapapanood nyo lang to. Ito lang yung mga talakayan dito. Pag-uusapan lang yung mga kung saan napupunta yung mga system losses, mga kung ano pa mga issue na yan, yung mga nagiging burdens natin, yung kung saan napupunta, yung binabayad natin sa Meralco, So yun lamang ang topic doon. So na-enlighten lang ako, kaya gusto ko ipabatid lang sa inyo to din. Secondly, dahil member nga tayo ng group sa isang Facebook page ng Solar DIYers. So mayroon din akong nabasang post kanina ni Sir June na Noblisada, eto, ayan, yan, yung panayan, yung target ng Meralco, habulin ang hindi rehistrado ang solar. So yun, mamaya papakita ko sa inyo yung mga nagre-reaction ng mga co-members ko ron, popost ko, babasahin ko. So bago ko nga pala ipagpatuloy ito, so hindi naman po ako, disclaimer, hindi naman ako talagang komentarista or gusto kong manira ng tao at so whatever, hindi po naman po ganun na aking channel. Ang layunin ng channel ko, ang layunin po kasi ng channel ko ay makapag-share ng kaalaman ng mga business, ng mga piso wifi, kasi dyan ako nagsimula, mga wifi, then mga pag-share ng konting knowledge about electronics. So I'm not professional electrical engineer, hindi naman po ko talaga professional engineer, just a DIY enthusiast lang ako. So dahil tayo naman po ay mechanical engineer by profession, so hindi naman na humadali sa akin ang pag-iintindi ng mga simple electrical system, diagram, yung mga kung tatawagin. Kaya ako naman, magagarantiyan ko naman na ginagawa ko sa sarili ko. So nag-solar man ako, na-assure ko na well computed lahat, dahil yan naman ipinag-aralan ko, kulang lang sa akin na lisensya. Yun lang naman po ang gusto kong i-share sa inyo, na yun naman po ay risk ko. Pero ko ang binili ko dyan para makamenos naman ako sa kuryente. So hindi naman ito inililinya ko sa Meralco o kanino mga electric company para mag-supply ako, para makatipid lang naman, yun lang naman ang kuwang ko. So ipagpatuloy na po natin, So itong mga comment po nito, na number 1 pong comment yan kay Ruel Barela. Basahin ko po muna yung script ko, may script po ako rito, ang comment niya, kinababahala niya ang pagbaba at pag-alis ng mga consumer nila kasi bababa ang kickback. Yun, yun mga comment nila, kaya daw gustong permitan, ng Meralco, gusto nilang pakialaman. Yun yung mga opinion po nila. Although ito naman po wala pa naman talagang proper implementation, tsaka guidelines. So number 2, si Mr. Randy Molina Limbo, shout out sir. So bakit kulang pa ba ang nasisingil nyo sa taong bayan at ang ground ng batas?
May pinasa na ba tungkol dyan? Okay. Number 3, kay Sir Dante M. Alejandrino. Bakit ang Meralco ang hahabol? Okay. Next comment po tayo. Pinili lamang po natin yung medyo relevant dito sa topic, ano. Kay Mr. Elect Austin A. Right na ng tao kung gusto nila maging environmental friendly ang kanilang power system. Mas marami pang sumasabog, bumabagsak na mga poste at mga cables na parang gagamba ang installation ng Meralco na dapat nila tutukan at ayusin. Kurap kasi, nasa taas ng gobyerno hanggang baba, kurap din. Then hanggang 2028 na lang sila, kaya kurakot na ang kurakot. Lapit na ang katapusan nyo. So medyo nakakatakot naman tong binitawan ni Sir, ano. Pero talagang siguro gawa na rin ng damdamin. So next comment po tayo, no. Mamaya po ay bibigyan natin ng isang example tungkol sa mga bumabagsak na poste. So kay Sir Don Tabliso po, shout out po sa iyo, Sir Don Tabliso, isa po sa aking mga naging kasama sa trabaho na naging boss ko to. Hindi ko akalain na member din pala siya rito, no. Kung concern nyo is safety at para sa serbisyong bayan ninyo, bakit hindi nyo na lang kayo mag-conduct ng mga free seminar at ads campaign to promote safety standards and installation para sa solar na mga small setups? Kasi yun ang majority ng setup ng mga masang Pilipino na hindi dumaan sa Meralco inspection. Napakaganda pong comment nito. Bakit nga ba hindi na lamang tayo Meralco o whatever LGU, magpa-seminar na lamang kayo, no? Rest assured naman siguro na ang bawat tao, bawat bahay na magdi-DIY ay maayos makakapaggawa ng kanilang mga sariling setup na maliliit, no? Guidance. Kung gusto nyo talaga ng safety, sana i-share nyo ang safety. Katulad nga ng channel namin, ano? Sinishare namin ng knowledge. Bakit tinuturo namin yung mga computation ng wire, ng breakers? Dahil ito po ay by the book naman na. Sinishare namin, ano? Libre. Yung ibang kapwa ko rin na content creator, no? Sinishare po nila ng libre. Sasamahan nyo na lang po ng aral. So, ewan ko nga bakit maliliit na setup, ano? Kailangan pa ba naman professional, mapakaliliit, no? Siguro ang i-apply na lamang po siguro sa barangay kung maliitan lang naman, humingi na lang muna hihingi na lang ng clearance, siguro kukuha ng clearance. Then yung yung setup o humingi na lang ng kung sino man yung barangay na kung may engineer naman doon, i-certify na lang na okay tayo, o sige, good. Okay itong mga wiring mo, sige. Diba? Ganun na lang sana. Huwag nyo nang pahirap. Pumalit na setup lang. O simpleng inspection lang na tingnan ng kung sino man yung representative ng barangay na electrical engineer na, diba? O electrician na magse-certify na ito. In-apply ko, okay tayo dito. Kahit doon na lang sana. Huwag nang daanin pa ng masyadong maraming proseso. So next po. Ang comment kay Solar Light 888. Wala silang pake. Alam kong nakasolar tayo. Hindi naman sila ang gumagastos ng pambili ng solar natin. Which is true. No? 3 years na yung bahay namin. Walang Meralco. Pure off-grid. Kahit YouTube at sa pagtatanong lang. Ako natuto. Wala akong ibibigay ni piso sa kanila. O kita nyo naman, ha. Ganyan din ako nagsimula. Self-study rin. So, maliliit nga lang naman, pero siguro, tama din naman na kahit man lang siguro inspection o certification na lang, diba? Pero sana maging well-regulated lang, ang pagpapasabatas. So, may last comment po tayo rito,
kay Mr. Determined Eagle 643, they don't have the right. Not even in the law. Utility distributor lang sila and they can only install watts within their jurisdiction and home solar installation is not one of them. Mas may power pang LGU, to which I agree. Since solar energy is electricity, it should be at least get the required permits like what we normally do in construction, electrical works. Kasi may kakibot na fire hazard dyan. Ang sunog kasi walang pinipili at pwede madamay ang mga kapitbahay as for the LGUs. Sana naman wag niyo padaanin sa butas ng karayom at taas ng fee for those who are applying. Simple solar setup plan signed by an electrical engineer plus minimum fee should be enough. Tama naman, ano? Sana ganito na lang sana. Tapos babalik sa inyo for safety inspection and commissioning clearance. Huwag nyo nakutungan. Kaya nga nag-install na solar system para makatipid. Tulong nyo na lang sa mga constituents nyo. So, diba? Halos pareho kami ng pino-point out. Ito yung mga reactions namin. Bakit hindi nyo kami masisi? Bakit kami nagre-react? Ano? Hindi naman kami against. Hindi kami against sa batas. Pero kasi talaga naman, hindi ito katulad ng tubig. Na masiraan ka ng hose, mababasa ka lang kasi kuryente. It's a life-threatening. No? So, kaya lang nga, syempre, ang nakakalungkot nga kasi may mga mandated na sinasabatas na gusto nilang mangyari. Pero, katulad nitong picture ko, no? Yung mga nasisirang poste, tuwing bagyo, ito ba talaga nakikita ng mga structural engineers na i-inspect ba? So bakit ba ganito? Dahil mga poste niyo, kung titingnan niyo, ganito yan eh. Butas yung gitna, hollow. Ang bakal yan, halos maximum siguro 8 mm. So yun ba, pasado sa standards nila? So hindi ko kayo sinasagasaan na Meralco o sino pa mga electrical engineers o structural engineers. Pare-pareho tayo engineer. No? Sana yun lang, tingnan nyo sana yon yung mga ganung bagay. Mas delikado yun. Pag buwal na poste noon, maraming kuryente. Ano? Pag bumuwal yun, sumabog ang mga transformer nyo, mas delikado pa rin, di ba? So, tuwing bumabagyo. So, yun sana, maging fair naman din sana, hindi porke nasa gobyerno kayo. So, nakaupo kayo dyan, lahat na lang kaya nyong gawin. No? So, yun lang ang opinion ko, yung aking final verdict naman ay ano, kaya may mga reactions na ganito. So, hindi po man, advance na nagre-react yung mga tao dito sa pagpapa-implement nito, no? Marami talaga silang worries, mga agam-agam, no? Siyempre, ang gobyerno naman siguro natin hindi naman gagawa ng batas na ikasasama natin. Kaya nga lang, siyempre, may part din naman na nasisilipan ng gobyerno. Katulad ng mga hearing-hearing. Magtitirahan sila on the spot, mga senador, representative ng DOE, Meralco, no? O ano pa mga government agencies na yan. Pero, pagkiyari ba ng hearing, ano na ba nangyayari? Magkakaabutan naman ng sobre, okay na ba? Ganun-ganun na lang dahil mga sabwatan ninyo dyan sa hindi natin alam. Wala po tayong hinuhusgahan. Hindi natin alam. Pero, iyan po kasi ang ramdam ng mga masang Pilipino. Circus na lang ba? Pagpapakitang tao. Hindi na po kasi bago sa aming mga Pilipino ang palabas ng takbo ng sistema sa atin sa Pilipinas, ano? So, wag po sana kayong magagalit sa akin, ano? Saan nga ba tayo hahantong kung ganito ang magiging patakaran ng gobyerno pa susunod sa nila sa atin, ano? Mayroon ba tayo talagang tatakbuhan pagdating ng oras habang tayong mahihirap, maliliit na kababayan natin, mas sinasakal, katulad ng example lamang ano, na nakikita talagang proven. Pag ang mahirap nagnakaw, pinakukulong nyo. Ngayon, pagkaanak ng politiko, nahulihan ng droga, ang dami na, hindi pa nakukulong, absuelto. Yung mga ganun bang bagay, ano?
patawarin niyo ako kung medyo offensive yung sinasabi ko, pero yan ang katotohanan, eh, no? So, yun lang. Kami naman pong DIY na YouTuber, mga enthusiast, mga nagnegosyo maliliit, wala naman akong ganong kalaking subscriber, hindi ako madalas nag-upload. Gusto ko lang mag-share ng konting knowledge para makatulong nga po sa mga kababayan natin. So, yun, yung naman pong aming tutorial, eh, nasa tao naman na yan kung gusto nilang matuto o hindi, ano. So, marami pong salamat, at mabuhay po kayong lahat, mag-iingat po tayo. God bless us all po.